Gusto mo mag-operate? Yeah. Gusto mo mag-operate ng laptop? Gusto mo? Ikaw ang pindot? Okay lang? Sir, bigyan mo na sa kanya. Siya na lang. Hello, check. Hello. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen! Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon and magsitayo po tayo. Sabi po sa mga awit 63 verse 1, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Ayan, amen. Palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. At magsitayo po tayo. Purihin natin ang Panginoon ng may galak at tuwa. Huwag po tayo mahiya. Ayan, ipalakpak po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. At isayaw po natin. Ayan, lahat ng nananabit sa ating Panginoon. Ipalakpak natin ang ating kamay sa Panginoon. Para kay Lord yan. Dakila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako, ako'y walang takot. Ikaw ang kasama ko. Yes, Lord. Ang puso namin ay nananabik. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo'y walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, Ikaw lamang. Yes, Lord, sa kapangyarihan mong taglay. Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay gumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumigla. Karapat-dapat lang, napapurihan ka. Pasasalamat ay sasampitin kita. Sabay-sabay po tayo, puso ko'y nananabik. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, Ikaw lamang. Pinatunayan mo, pinatunayan mo
kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at minsan ba pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka totoo. Yes, Lord, puso ko'y nananabik, puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang mali, nadarama bawat saglit, hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang, hindi mapapantayan, hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Sabihin po natin, Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Minsan pa. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Lord. Yes, Lord. Itaas mga kamay at ito ay ikaw ay kay Jesus, ating Diyos.
nagbabago, siya hindi nagbabago, siya hindi nagtatangi, siya'y dumaray lumipas, salita niya ay wagas. Minsan pa, siya hindi nagbabago, siya hindi nagtatangi, siya'y dumaray lumipas, salita niya ay wagas. Tayong lahat ay umawit sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Minsan pa, tayong lahat ay umawit. Tayong lahat ay umawit sa tugtuging makalangit. Ang Diyos Ama ay papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Papurihan, papurihan, banal niyang pangalan. Yes, Lord, minsan pa, papurihan, banal niyang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. Yes, Lord. Patuloy po tayo umawi sa ating Panginoon sapagkat siya'y tunay at buhay. Yes, Lord. Purihin ang pangalan mo, Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay Ay pagsamba, kaluwal at tiyak, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, ang aming alay ay pagsamba.
sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo, minsan pa, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Yes, Lord, hallelujah, Lord. Worship you, Lord. Maraming salamat sa kadakilaan mo, Panginoon, sa katapatan mo sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, pagtatagpag sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy talaan, katulad ng pagsinag, katulad ng pagsinag ng hintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kaya, O Diyos, ikaya purihin sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kay
Okay, let us pray. Panginoon, we pray for your Holy Spirit, Panginoon. We pray for your holy name, Panginoon. Maraming po salamat, Lord God, sa araw na ito, sa bawat isang nandito, Panginoon. Ihanda mo po ang bawat isa, Panginoon, sa aming maririnig, Panginoon, ng inyong salita. Buksan niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon. Naway lahat ng aming maririnig, Panginoon, ay maisabuhay namin, Lord God. At ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. At sa mga darating pa, Lord God, naway makarating po sila ng safe at okay, Panginoon. Maraming po salamat sa lahat, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Yan, yan. Try mong pulutin yan. Ayan, manatili po tayo nakatayo at batiin naman po natin ang isa't isa. Siyempre, isang linggo po tayo hindi nagkita, di ba? And i-welcome po natin yung ating bisita ngayon na si Sister Misha. Welcome po sa JTCS, Sister Misha and Angel Joy. Ayan, welcome po sa JTCS. Ayan. Napakal po natin ang Panginoon. Umahal kita sa Panginoon. Sige, kapayan po natin ang ating mga kapatid. Umahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata ang kalwalhatian ng Panginoon. Ikutin po natin. Gawin natin ating mga kapatid. Umahal kita sa Panginoon. Dapat tayo ay nagpamaanan. Umahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata ang kalwalhatian ng Panginoon. Nakikita ko. Nakikita ko sa iyong mga mata ang kalwalhatian ng Panginoon. Ayan, isa palakas sa palakpak po ulit para sa ating Panginoon. Ayan, praise God. Pwede na po tayong magsiupo. Ayan, ang ating mga youth. Nakakatuwa, nandito sila. Asan sila Ria? Sila Ria, nasa? Hindi, umatin siya nung last Sunday. Hindi na nakita doon? Hindi na nakita. Ayan. Ayan, dumako na po tayo sa ating church announcement. JTCS Worship Service. Every Sunday from 4 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. Prayer meeting every Wednesday from 6 p.m. and 9 p.m. Yun po may mga prayer request, pwede nyo po akong i-message para maipag-pray po namin kayo. Kunyari, may mga sakit po sa kamag-anak nyo or yung mga test nyo sa school, gusto nyo ipag-pray or yung mga work nyo, kalakasan nyo, ayan, pwede nyo po kami i-message kahit sino po sa aming staff ng JTCS. Ayan, EXO team practice every Saturday from 5 p.m. and 8 p.m. And JTCS needs more volunteers for music ministry. Ayan, music ministry. Yun po sanang marunong kumanta dyan. Ayan, gamitin na po natin yan sa ating Panginoon dahil yan po ay bigay ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Yun po marunong tumugtog dyan ng mga drum or ano ba? Ang gitara. Ayan, pwede po kayong magsabi sa amin mga staff, kay Teacher Shelo, sa akin, or kaya kay Brother Jones, ayan, o kaya kay Brother Gilbert. Ayan, lumapit lang po kayo sa amin. And ushering ministry. Ayan, ito po yung ating head ng ushering ministry. Kailangan niya po ng assistant.
Siya po yung kapag kami dumadating na bisita, siya po yung mag-arrange kung saan uupo, i-welcome po. Ayan, siya po yun. Amen. And, ano pa ba? Wala na, yan lang. Wala na. Ayan, if you are interested, you can contact Sister Shelo or Sister Crisel. Ito po si Sister Crisel and siya po si Teacher Shelo. Ayan. Next po. Dumako na po tayo sa tithes and offering. Sino po dito ang may mga Bible na may hawak? Or sa cellphone na lang po? Ayan, kailangan po lagi po tayong may Bible na naka-download sa ating mga cellphone. Kasi si Jesus yung nag-guide sa atin every day in our life. Okay, basahin ko na po ang Malakay chapter 3 verse 10. So, wikang Tagalog. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasumpung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen po ba? Amen. Alam mo, kapag binabasa ko po itong Malakay chapter 3 verse 10, nabibless po kasi minsan na-experience natin yung walang-wala na tayo, pero si Lord yung nagbibigay ng blessing sa atin. Amen po ba? Amen! When it comes to work, sa trabaho man yan, or kung may mga problema man, pinagdadaanan ng ating mga family o pamilya, lalapit lang tayo kay Jesus sapagkat si Jesus ang provider at siya din ang healer. Amen? Amen! Jehovah Jireh. Hallelujah. Kaya naman, dumako na tayo sa awitin na iaawit ni Sister Dayan. Jehovah Jireh. Ayan. Jehovah Jireh, my provider is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He gives His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ayan, maraming salamat po and God bless po sa lahat. Ayan. Tinatawagan ko na po ang dumako na po tayo sa ating special number. Maghahandog po ng isang magandang awitin ang ating teacher na si Teacher Shelo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hello. Ito po ay isang awitin para sa ating lahat na china-challenge ang bawat isa upang maglingkod sa Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. Marami pong pangangailangan ang ating
simbahan. Okay. So, ito po ay isang katanungan para sa bawat isa sa atin. Walang turuan. Ito po ang kailan pa. Kailan pa. Kailan pa ibibigay ng buhay mong lakas sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay mawagas? Ang pangalan niyang banal, Kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon at hula ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayo, siya ay bakit ko na? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? ang buhay mo't lakas sa kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayo, siya ay pagkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, Hello? Ayan, salamat po sa napakagandang awitin, Teacher Shello. Ayan, kaya yung may mga ano dyan, may time pa po kayo para maglingkod para sa ating Panginoon. Hindi pa po huli ang lahat. Hanggat may time po, maglingkod na po tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Ayan. Ayan, next. Ayan, tinatawagan ko na po ang ating puting pastor para sa Word of God. Tinatawagan ko na po si Pastor E. Palakpakan po natin ating Panginoon. No, Dear.
Hello. Purihin po ang Panginoon. Ako po ay muling nandito upang pahayag ang salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ang ating Goy na Diyos. Ako po ay naka-face mask kasi po medyo tinamaan din ako Brad ng ubo. Uso yata ngayon eh. Uso po yung ubo. Nakiuso po ako eh. Kaya inubo rin ako. Pero purihin ang Panginoon dahil alam po natin na siya po ang Diyos na nagpapagaling. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ang pamagat po ng mensahe ng ating Panginoon ay ang Panginoong Yesus bilang anak ng tao o Son of Man. Ito po ay makikita natin sa 4 Gospel, 4 na Ebanghelyo. Pwede pong tumayo muna po tayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Natatagpuan po natin sa Aklat ni Mateo, Kabanata 16, talatang 13 hanggang 16. Matthew chapter 16, verse 13 to 16. Yan. Basahin na po natin. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremiah o isa sa mga propeta. Verse 15, tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Manalangin po tayo. Aming amang Diyos sa langit, sa oras po ito, ikaw po ay aming tinatas niluwalhati sa magitan po ng iyong buktong na anak na aming Panginoong Hesus Kristo at sa iyong mga salita na amin pong pagbubulay-bulay sa oras na ito. Gabayan po kami ng iyong Holy Spirit at ito po sa aming mga katotohanan ito na siyang maging basihan ng aming malalim na pananampalataya sa iyo. Sa pangalan muli ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Okay, makakauwi na po ang lahat. Ay, mali pala. Makakaupo na po ang lahat. Kamali lang lahat, no? Baka magsiuwian. Ayan, ready na po ba? Ayan, ano? Ang layunin po ng ating mensahe ng ating Panginoon ay upang maunawaan natin ang kahulugan ng katawagang pakibaba. Sino may hawak na? Ayan, doon sa... Ayan, yung layunin. Ang layunin. Next segment. Ayun, yun. Okay. Ang layunin upang maunawaan natin ang kahulugan ng katawagang anak ng tao sa ating Panginoong Yeshua at bakit ito mahalaga. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po yung katawagang anak ng tao sa ating Panginoon, tinatawag po siyang Son of Man. Ito po yung katawagan na hindi masyadong naintindihan ng mga tao, pero mahalaga. Tama po ba? Tinatawag niyo po ba si Jesus na Son of Man? Hindi po, no? O aking Panginoon, anak ng tao. Parang wala akong narinig na nag-prayer ng ganang kapatid, di ba? O aking Panginoong Jesus, anak ng tao. So, hindi po natin yun na babanggit. Pero napakahalaga po maunawaan natin yung ibig sabihin ng Panginoong Yesus na siya bilang anak ng tao. At bakit po ito mahalaga? Bigyan po natin ng konting paghahambing yung katawagan sa Panginoong Yesus sa 4 na Ebanghelyo. Yan, baba natin. Yan, paghahambing ng katawagan sa Panginoong Yesus sa 4 na Ebanghelyo. Yan. Sige po, baba natin. Yan.
Ang Panginoong Yesus, sinatawag natin siyang Kristo. Tama ba? Tama ba? Kilala po ba ninyo si Jesus bilang Christ? Minsan yung akala po ng iba, yung Christ ay apelyido. Kaya pag si Jesus po ay nakapag-asawa, ay halimbawa, pangalan ng babae. Ay, halimbawa, si Dayan ay napangasawa niya si Jesus. Halimbawa lang po, ano? Pag napangasawa, ang magiging pangalan ni Dayan ay Dayan Christ. Kaya yung mga anak nila, puro Christ. Isa lang po ang Kristo. So yung Kristo ay nabanggit po yan sa Biblia, sa 4 na Ebanghelyo, 60 times. So alam niyo po ba ang Christ ay hindi po apelyido ng Panginoong Yesus, kundi yan po yung katawagan sa Kanya. Yan po ay title. Title. Ibig sabihin po ng Christ ay piniling tagapagligtas. The chosen one. Chosen Savior of the world. Ilan po ang Kristo? Isa lang po yan. Pero maraming nagpapanggap. So, si Jesus, walang problema. Tinatawag po natin siyang Christ. Pero hindi lang po Kristo ang tawag natin sa Kanya. Pagkakalam po natin. Tinatawag din po siyang Son of God. Ito, malinaw po sa inyo, no? Si Jesus ay ang anak ng Diyos. Yan. 28 times ay inulit pong binanggit sa 4 na ibang. Wala po tayong problema dyan, di ba? Son of God. Pero yung Son of Man na kadalasan po ay misunderstanding. At marami po mga tao na hindi po naintindihan si Jesus bilang Son of Man. Ano ba ang Son of Man? Ito po ay 84 times inulit sa 4 na Ebanghelyo. Ilan beses po? 84 times. Kristo, 60 times. Son of God, 28 times. Son of Man, 84 times. So, sino po yung binanggit na mas marami? Son of Man. Kung mas maraming katawagan, baba natin, ano ba yan? Kung mas maraming katawagan, ay may mas malalim na dahilan o kahulugan ito patungkol sa Panginoon Yesus. Brad, ubo ko eh. Ituloy mo na. Ikaw na rito. Ako na dyan. Pag iba mag-volunteer, pakituloy na lang to. Thank you. Pray ng Panginoon. Ayan. So, ibig sabihin, napakahalaga po nung maunawaan natin na sino ba si Jesus bilang anak ng tao, Son of Man? Ano po ang kahulugan nito? Ano po ang pagkakaintindi nyo sa Son of Man? Kung hindi po ito mahalaga, hindi po ito tatanungin ng Panginoong Yeshua o Panginoong Jesus. Thank you, ah. Yan, dito na ako nakakakain nito talaga, Brad, eh. Itong snowber. Pabili ako sa misis ko ng snowber. Iba binili. Ang binili niya, yung gusto niyang candy. Yung ginger na candy. Hindi yan ang pinabibili ko. Okay na po maghintay, ubusin ko lang. Kunti na lang. Okay, tuloy natin. Matagal mauubos ito, Fred, eh. Tuloy ko na lang. Kung hindi po ito mahalaga, hindi po ito tatanong ni Jesus. Kayo, ano po pagkakaintindi nyo kay Jesus bilang Son of Man o anak ng tao? Baba natin. Matthew 16. Okay. Yan verse 13.
Nang dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang malagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? Tinanong niya, sinerve niya yung lugar ng Caesarea, Pilipos. Alam niyo, ang Panginoon, bago po siya mangaral sa isang lugar, pinapauna niya po yung mga alagad niya. Sinesurvey po yung mga tao, kung yung mga tao ay against sa kanya o merong paniniwala sa kanya. So, kadalasan po, pag yung lugar ay hostile, hindi na po masyadong gumagawa ng himala ang Panginoon doon. Kasi yung mga tao sa lugar, may isang pong lugar na gusto siyang patayin o galit po sa kanya, ay hindi na po siya gaanong tumutuloy sa lugar na yon or nag-iingat po siya. At pag pumunta po siya ron, at nakita niya pong hostile, ay umaalis na lang po ang Panginoon. Kasi po yung mga tao po ay hindi po naniniwala sa kanya. Kaya tinanong niya yung kanyang mga alagad, nakalat niya muna, pinapunta niya muna, at ang gustong malaman ng Panginoon, ano ba ang paniniwala nila sa akin bilang anak ng tao. Kasi po, ang Panginoong Jesus ay inangkin po niya o tinawag po siya rin ng mga tao na ito na yung Son of Man, ito na yung anak ng tao. So, anong paniniwala ng mga tao tungkol sa anak ng tao? Tungkol sa akin na anak ng tao. Yeah. So, yung title po na Son of Man ay alam ng mga tao ay gamit ng Panginoong Jesus. Siya ay Son of Man. Siya yung darating na Son of Man. Bagamat marami pong mga tao nakakaalam tungkol sa Panginoong Jesus, iba-iba po yung pagkakapaniwala natin. So, hindi po lahat ng tao, porque alam nila yung pangalang Jesus, ay kilala na po nila ang Panginoong Jesus. So, maaari po yung Jesus na kilala nila na Son of Man ay iba sa pagkakakilala po natin na Son of Man, hindi po pareho. Kaya tinanong ng Panginoon, anong pagkakaintindi nila, pagkakakilala nila, kung sino ang ako na anak ng tao? At ito po yung sagot. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo, si Jesus, bilang Son of Man, ang Son of Man ay, kayo, ay si Juan na tagapagbautismo, si John the Baptist. Noong panahon pong ito, namatay na po si John. Siya po yung pinagutan ng ulo ni Haring Herodes. Ayan. At ang pagkaintindi po ng mga tao, si Jesus ay si John the Baptist na buhay muli sa katauhan ng Panginoong Jesus. Yan si Jesus na Son of Man, ay siya ay si John the Baptist na bumalik. Pagkaintindi po nila. At sabi naman ng iba, ay kayo si Elijah, bumalik. Si Elijah, si Jesus bilang Son of Man, ay bumalik. Kasi meron pong talata sa Biblia na hula na si Elijah po ay babalik. At may nagsasabi pong kayo si Jeremiah. Wala namang na prophecy na babalik si Jeremiah, ay akala ng iba ay siya si Jeremiah na nabuhay, na propeta ng Old Testament. O, in general, ay isa sa mga propeta. So, ibig sabihin, ang pagkakaintindi ng ibang tao, ay ito ay bagong propeta ng Diyos, na pinadala ng Diyos sa atin. Bagong propeta. Anong klaseng propeta? Kagaya po ng mga propeta sa lumang tipan, sa Old Testament. Or one of the Old Testament prophet. Ayan. Si John the Baptist ay siya po yung huling propeta ng Old Testament. Ayan. Satisfied ba ang Panginoong Jesus sa sagot nila? Hindi po, no? Parang kulang.
Tinanong ulit sila ni Jesus. Ngunit para sa inyo, tinanong niya ng personal yung mga alagad niya. Sino ako? O para sa inyo, sino ako bilang anak ng tao? Sumagot si Simon Pedro. Yan. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan. Purihin ng Panginoon. Palakpakan po natin ng Panginoon. So, ano po ang pinatutungkulan ng katawagang anak ng tao? Paliliwanag ko lang po ito ng mas malalim. Yan. Baba tayo. Okay? Baba. Yan. Ano ang pinatutungkulan ng katawagang anak ng tao? Ano pong ibig sabihin ng Son of Man patungkol kay Jesus? Si Jesus bilang anak ng tao, anong kahulugan ito? Okay, ha? Himayin po natin. Una, meron pong tatlong kahulugan ito, kahulugan ng katawagang anak ng tao. Una, ang katawagang anak ng tao ay una sa lahat, ay tumutukoy sa pagiging tao o katawang tao ng Panginoong Yeshua o Panginoong Jesus. So, ibig sabihin po ng Son of Man, literally, ay tao. Anak ng tao, ibig sabihin, ay galing sa lahi ng mga tao. Hindi siya hayop, hindi siya anghel, kung hindi, ano siya? Tao. Ibig sabihin ng tao ay dumaan sa proseso ng pagiging tao. So, kanina may baby. Ay, ayun. So, paano ba naging baby? Iniling mo sa Diyos, magkaroon ako ng anak. Pagpagising mo, may baby na sa tabi mo. There? O, isasabi nila, napulot ko lang yan sa basurahan. Para ba yung baby tumutubo lang sa basurahan? O, hindi po, no? So, ang tao ay nagsisimula doon po sa pagpapanganak ng nanay. Tama po ba? Sino po nanganganak? Nanay o tatay? Ha? Nanay dahil sa tatay. Tama po yun, no? At nung pinanganak na po ang bata at siya po ay lalaki at magiging dalaga o binata at balang araw ay magiging nanay din o tatay. Tama po ba? At balang araw ay magiging lolo at lola. At darating po yung proseso na tatanda at mamatay. So yan po ay tao. Okay, baba tayo konti. Kaya nga, tama po yung INC. Alam niyo po yung reliyong INC. Meron po rito napakalaki. Ano po yun? Okay, kukorek ko po yun. Kasi ang paniwala po nila sa Panginoong Jesus ay tao lamang. So ang pagkakaintindi nila, tao lang si Jesus, kaya nga anak ng tao. Tama po yun. Ang katawagang anak ng tao ay tumutukoy sa pagiging tao ni Kristo sa proseso ng pagiging tao. Ang Panginoong Jesus, dumaan po siya sa pagsilang sa Kanya. Galing po siya sa sinapupunan ni Maria, although Birhen, si Maria, ay ina ng ating Panginoong Jesus sa katawang tao, at dumaan po siya sa proseso na yun. Bagamat wala po siyang human father. Diba? Kasi yung pagbubuntis po ni Maria, ay birhen po siya nung nangyari po yun. At yun po ay sa kapangyarihan ng Holy Spirit. So, ang naglagay po sa kanya ng katawan na baby sa tiyan ay ang Holy Spirit. So, wala pong nangyaring pagtatalik. Po, no? Medyo maingat po kasi merong mga minor. Ayan. So, hindi po yan bunga ng pagtatalik. Ayan. Huwag niyong isipin na yung Holy Spirit nakapagtalik. Hindi, mali po yun. Birhen po si Maria. Kaya dahil siyang Virgin Mary. Ayan. Mother of Jesus. Wala po sa Biblia ang Mother of God. Ang nakalagay lang po sa Biblia ay ina ni Jesus. Dahil
sa pagiging tao ng Panginoong Jesus. Siya po ang ina. So dumaan po siya sa ganitong proseso at lumaki, inalagaan po ng magulang niya at lumaki po. Dumaan po siya sa proseso ng pagiging baby. Tamang proseso, hindi po siya naging baby na lang at napulot ni Maria at Jose, kundi nagbuntis po talaga. 9 months, normal po, at naging tao. Kokorek ko lang po ang INC. Dahil ang paniwala po nila ay si Jesus ay hanggang doon lang. Siya po ay tao lang. Wala po siyang pinanggalingan na iba bago siya naging tao. So, nag-exist. Nag-exist lang po si Jesus bilang anak ng tao nung naging tao. So, yun po ba ay tama? INC. Yan din po ang paniwala ng mga Muslim na si Jesus bilang anak ng tao ay tao lamang. Wala po siyang pinanggalingan na iba. Nagsimula lang po siyang naging Jesus, naging anak ng tao nung isinita. Ayan. So patunayan muna natin sa Biblia na ibig sabihin ng anak ng tao ay tao. Of human origin. Okay. Psalm 8:4-5. What is man that thou art mindful of him? And the Son of Man, no? The Son of Man that thou visitest him. For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. So, yung tinutukoy po nitong Son of Man, yung kanyang pagiging tao. So, kailan po siya naging tao? 2,000 years ago. Tama po ba? At siya po ay galing sa tao, of human origin. Sabi sa verse 5, siya po ay nilikang mas mababa sa anghel. Ano pong creation ang mas mababa sa anghel? Ano na po ang sumunod? Nung nilikha ng isang anghel, ano sumunod? Tao na. Diba? So, ang tao ay mas mababa ng kaunti sa mga anghel. Hebrew 2, verse 6-7 sa Tagalog. Sa alip ay kantong sinasabi, ayon sa isang bahagi ng kasulatan, yun po yung Psalm 8, verse 4-5. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sa man. Sandaling panahon siya ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel. Pinuspos mo siya ng dangal at luwalhati. So, tinutukoy po si Jesus nung siya po ay nagkaroon ng katawan, yung kanyang katawan po ay katawang tao. Na mas mababa sa katawan, o kung may katawan man po ang anghel, spiritual body, ay mas mababa kaysa sa mga anghel. Dahil si Jesus po ay tunay na tao. So, na ang Kristo ay tunay na tao, baba natin, ha? Subalit, hindi tao lamang, kundi Diyos na nagkatawang tao. So, dito po, medyo nalilihis ang Iglesia Iglesia no Cristo. Yan. Yan po yung Iglesia walang Kristo. Iglesia no Cristo. Dahil ang paniwala po nila napapo na lang sa pagiging tao ni Jesus. Philippians 2:6-8. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, sino po tinutukoy? Sino po tinutukoy dyan? Si Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Ano po ang nature ni Jesus ng anak ng tao bago po siya nagkatawang tao? Siya po ay likas at tunay na Diyos. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ano po nangyari? Tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Dalawa na ang Diyos dito. So, sino po yung tinutukoy ng isang Diyos na hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos? Ito po ang Diyos Ama
at ang Diyos Espiritu Santo. O baka malito po tayo, no? Hindi po tatlo ang Diyos. Ang Diyos po natin ay iisa, pero nahayag po siya sa tatlong persona. O pwede po nating sabihin, ang Diyos po ay isang pamilya ng Diyos na binubuo po ng miyembro ng pamilya ng Diyos. Iisang pamilya ng Diyos, may tatlong miyembro. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Wala pong Diyos Nanay. Wala pong ina ng Diyos. Kung meron po, di apat na po yun. Di ba? Apat na. Kahit sa Katoliko, ay tatlo lamang po yung sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay. Di ba? Ganun lang. Later lang po yun, ay merong sumingit na maling doktrina sa Roman Catholic. Napasukan po yan noong panahon ni Constantine, napasukan po ng doktrina ng mga Romano. Kaya po naging Roman Catholic, ginawa po nilang Diyos si Maria. Kaya, connect ko lang po yun, no? So, siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, Ama. Sa halip, sabi sa verse 7, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao, nagkatawang tao, son of man, at nang si Kristo ay maging tao. So, tinutukoy si Jesus. Sino yung Kristo? Ito yung titulo na piniling tagapagligtas. At nang si Kristo na piniling tagapagligtas ay maging tao, verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So, mantakin niyo po yun, no? Kapantay ng Diyos, tunay na Diyos, kagaya ng Ama, siya ay membro ng pamilya ng Diyos sa langit. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Anak ay nagkusang hinubad ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin, naging katulad ng tao. So, kumpara sa Diyos, ang tao ay alipin lamang. Pinanganak siya, karaniwang tao. So, dumaan po siya sa proseso ng pagiging tao hanggang siya po ay namatay sa krus. Alam niyo na po kung bakit po siya namatay sa krus. Kasi yan po yung Kristo. Ibig sabihin ng Kristo, piniling tagapagligtas na tutubos sa kasalanan ng tao. Paano po niya tinubos ang kasalanan ng tao? Sa magitan ng kanyang kamatayan. Kasi yung kamatayan, yun po yung parusa ng ating kasalanan. Kaya kahit anong buti mo sa harap ng Diyos, patay ka pa rin. Kasi yan po yung parusa ng kamatayan. At para maligtas po tayo, kailangan ang Kristo ay magkatawang tao. Ang Kristo ay, ibig sabihin po ay Savior. Tama? Sa Biblia, ang Savior po ay Diyos lamang. Wala na pong iba. So, sino yung Kristo? Siya ay God the Savior. Ang Diyos na piniling tagapagligtas. So, ang Kristo hindi po pwedeng tao. Diyos po siya. So, paano po ililigtas ng Kristo? Diyos po siya. No? Alam na po nyo, ay inubad po niya ang kanyang pagiging kapantay. Kusa po niyang ginawa ito. Nagpakumbaba at naging tao kagaya natin. Amen po ba? Yan. Kaya sabi diyan, si Kristo'y naging tao. Pagbubuli na tanong, bakit kailangan magkatawang tao ang Kristo? Ang Diyos na tagapagligtas, yung po ibig sabihin ng Christ, the chosen Savior of the world, which is God, the Savior, ay maging tao. Alam niyo na po ang sagot, upang akuin ang ating parusang
kamatayan. Kaya wala na tayong kamatayan sa impyerno. Amen? Amen. Kinuha na po ni Kristo. Yan. Kahit yung gagawin yung kasalanan mamaya bukas, hindi magkakasala bukas. Hindi, no? Di yan sigurado, di ba? Malamang, magkakasala tayo bukas, ay inako na po ni Kristo yung parusa nyo, parusa ko na kamatayan. Yan. Pero hindi ibig sabihin, libre na tayo gumawa ng kasalanan. Di ba? Ayaw ng Diyos yung manatili tayo sa kasalanan. Pero pinipilit natin na gumawa ng mabuti at mabuhay ng tama. Subalit, kung tayo po ay babaksak sa kasalanan, ay hindi po ibig sabihin pupunta na naman tayo sa impyerno. Kundi yung kamatayan natin sa impyerno, kasama po yun, binayaran na po. Ganun po katindi yung pagiging Kristo ng anak ng tao. Kaya, so yun po yung una. At dito po, ay napako yung Iglesia ng Kristo. Ikalawang katawagan, anak ng tao, ang katawagang anak ng tao, pangalawang kahulugan, ay tumutukoy sa pagiging mensahero o propeta na sinugong lingkod at tagapagsalita ng Diyos para sa bayang Israel. Napansin niyo po nung tinanong ni Jesus yung mga tao kung sino siya, ang sagot nila, si Jesus ay puro ano? Ang pagkakilala si Jesus ay propeta. Tama po ba? Propeta. Ayan. Di lang nila ma-distinguish kung anong propeta. Yung iba, sabi, bagong propeta yan. Ha? Sinugo ng Diyos. Bakit po? Kasi ang titulong Son of Man ay ibinigay ng Diyos sa mga propeta. Sa Old Testament. Kaya pag sinabing Son of Man, ikaw ay piniling Son of Man, automatic ay prophet ka. Ezekiel 2:1-4. Sinabi sa akin ng tinig, Ezekiel, anak ng tao, tumayo ka at may sasabihin ako sa iyo. Tinawag po siya ng tinig. Kasabay noon, nilukuban ako ng kanyang espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang kanyang sasabihin. At sabi niya, Ezekiel, anak ng tao. Inulit na naman, Ezekiel, son of man, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Hanggang ngayon, matigas ang ulo ng Israel. Ha? Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihan mong ito ang ipinapasabi ng Panginoong Yahweh. So, ang anak ng tao ay nagdadala ng mensahe ni Yahweh. Siya po ay propeta ni Yahweh. Naintindihan po ba? Kaya ito po yung pagkakaintindi ng mga tao. Matthew 16:13-14. At dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga lagat, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa akin, anak ng tao? At sumagot sila, sabi po ng ilan, kayo si Juan, na tagapagbautismo, sabi po naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi po, kayo si Jeremias, o isa sa mga propeta. Tama po yun. Maging ang Iglesia ng Cristo ay naniniwala sila si Jesus ay tao na tinawag ng Diyos upang maghayag ng salita ng Diyos. Hanggang propeta lang. Ang Islam o Muslim, naniniwala po silang si Jesus ay tao lamang na tinawag ng Diyos maghayag ng mensahe ng Diyos bilang propeta. Kaya lang, hanggang doon lamang. So, sa ating pagbubulay na tanong, anong konsepto o level ng pagkakaintindi ng mga tao sa katawagang anak ng tao sa Panginoong Yesus? Anong level? Bigyan natin ng level. Level 1, ang anak ng tao, ibig sabihin, of human origin, tao. Ibig sabihin, naging tao, dumaan sa proseso ng pagiging tao, naging baby, sinilang, hanggang lumaki. Level 1. Level 2, ang anak ng tao ay tinawag ng Diyos na maging propeta niya, tagapaghayag ng kanyang salita sa mga tao. Amen po ba? Amen. Okay. So, yung ibang reliyon,
Yung Islam, Iglesia ng Cristo, ibang mga tao, pagka hindi nila kay Jesus bilang anak ng tao, ay umabot naman sa level 2. Level 1 and level 2. Pero meron pong, level 3. Ang katawagang anak ng tao ay tumutukoy hindi lang sa pagiging tao o sinugong propeta ng Diyos, kundi siya mismo ang Kristo, ang Diyos na tagapagligtas. So, tandaan niyo, pag sinabing Christ, God the Savior, Diyos na tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay. So, kinaklaro po natin, sino sa tatlong persona ng Diyos ang Kristo? Sino sa kanila? Diyos Ama, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo? So, ang Kristo na tagapagligtas, Diyos na tagapagligtas, ang Kristo ay walang iba kundi ang anak ng Diyos na buhay. Ayan. Matthew 16, 13 to 16, hindi na po natin babasahin yun. Basahin na lang po natin yung verse 15. Ayan. Tinanong sila uli ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, tama? Ibig sabihin ng Kristo, Diyos na tagapagligtas. Sino sa tatlong persona ng Diyos ang Diyos na tagapagligtas? Ang Kristo, sino sa kanila? Ang anak ng Diyos na buhay. Hindi ang Holy Spirit, hindi ang Godfather, kundi ang Kristo na tagapagligtas. Diyos na tagapagligtas ay walang iba, kundi ang Diyos anak. Ang anak ng Diyos. Malinaw po ba yan? Yan. So, ibig sabihin, ang Son of Man ay Kristo na anak ng Diyos. Ang Diyos na tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay. Tama po ba yung sinabi ni Peter? Ni Apostol Pedro? Verse 17, sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Level 3. Yung mga tao, anong level ang inabot lang nila sa pagkakakilala nila kay Jesus bilang anak ng tao? Level 1 tsaka level 2. Tama po ba? Yung mga alagad, anong level ang inabot nila? Yung tatlong level. Level 1 plus level 2 plus yung pangatlong level 3. Pag hindi ka umabot sa level 3 hanggang level 2 ka lang, hindi kumpleto yung iyong pananampalataya. Kulang. At dahil dito, hindi mo makikilala kung sino talaga ang Panginoong Jesus bilang anak ng tao. Ngayon, patunayan natin, nagpas na ba sa oras na? O pwede pa? Mahaba pa, pwede pa. Mahaba pa, pwede pa. Mga 1 hour pa. Daniel 7, nainip na yung baby. Daniel 7, verse 13, 14. Dito po natin makikita kung sino ang anak ng tao. Ito ay pangitain ni Propeta Daniel. Sabi po niya sa verse 13, Daniel 7, verse 13. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi, at narito lumabas kasama ng mga lapaap. Sino po yung lumabas na kasama ng mga lapaap sa langit? Ang isang gaya ng anak ng tao. Ano po itsura? Gaya ng anak ng tao. So, ang itsura po ng anak ng tao ay tao. Gaya ng anak ng tao. Kaya lang, ay lumulutang lumabas sa alapaap sa langit. At siya'y saan pumunta? Lumabas po siya kasama ng mga alapaap sa langit. At gaya ng anak ng tao, itsurang tao, at siya'y naparoon, saan po siya pumunta? Sa matanda sa mga araw. Sino po yung matanda sa mga araw? Ancient of Days sa English po yan. At inilapit nila siya sa harapan niya. Sino yung inilapit nila sa harapan niya?
Sino po yon? Kasama po ng mga anghel yan, nilapit nila siya, ang anak ng tao, sa harapan nino, sa harapan ng matanda sa mga araw. Sino po yung figure na matanda sa mga araw? Ibig sabihin ng matanda, hindi po yung itsurang lolo-lolo na, no? Ibig sabihin ay siya po yung nauna sa lahat. So, sino po yung tinutukoy dito na nauna sa lahat? Sino po yung tinutukoy na matanda sa araw? Ito po ay ang Diyos Ama. So, nakita ni Daniel, ang anak ng tao, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, sa kanyang pagiging Diyos, anak ng tao na Diyos, na dinala sa harapan ng Diyos Ama, ng matanda sa mga araw. Ano pong ginawad sa kanya? At binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Ibig sabihin po niyan, kinilala ng Ama yung kanyang status. Dineclare. Hindi po ibig sabihin na, wala kang power, bibigyan kita ng power. Hindi po ganun yan. Ang ibig ko sabihin niyan ay kinilala niya ng Ama yung status ng anak ng tao. Ano po yung status niya? At binigyan siya ng kapangyarihan, in-acknowledge ng Father yung kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang lahat ng mga bayan, bansa at mga wika ay mga lingkod sa Kanya. Kanino po maglilingkod? Doon sa anak ng tao. Bakit po? Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Sino po ang nag-e-exist na eternal ang kanyang power, eternal ang kanyang kingdom. Walang hanggan ang kanyang kaharian, walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Sino po yon? Anghel? Sino po yon? Diyos lamang ang nagtatanggay niya. At sino po yung in-acknowledge ng matanda sa mga araw o God the Father? Ay in-acknowledge po niya yung kanyang anak na nakita po ni Daniel bilang anak ng tao. Kaya sino po ang anak ng tao? Ito po ang makapangyarihan, walang hanggang kapangyarihan. Ito po ay merong walang hanggang kapangyarihan at meron pong walang hanggang kaharian. O yung kaharian po niya ay hindi po magigiba. Eternal po ang kaharian niya. Ay walang iba kundi ang anak ng tao. So, ibig sabihin po, ang anak ng tao ay ang anak ng Diyos na buhay. Ang Diyos, anak, na nagkatawang tao. At ano po ang gagawin natin sa Kanya? Siya po ay ating, ano sabi sa verse 14, lahat ng mga bayan, ang wika ay maglilingkod sa Kanya. Tama po ba? Naintindihan po natin? So, ang anak ng tao, paglilingkuran po natin siya, kaya sabi ni Sister Cielo sa kanta niya, kailan pa? Diba? Kailan po tayo maglilingkod sa anak ng tao? Sabi ng Diyos Ama, lahat tayo ay maglilingkod sa Kanya. Dahil siya, ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Ayan. So, mukhang mahaba na kapatid, no? Okay lang. Ha? Okay, meron pa sana rito. Ngayon, paisiin ko na lang. Ito po ay alam ng mga pinuno ng Israel. Yung mga Pariseo, high priest, di ba ang nagpapako po sa kanya si Poncio Pilato. Pero, sa udyok po ng mga Hudyo, ng mga ng araw. Particular po ang high priest. Nalaktaw na lang po ako, Matthew 26. Yung high priest, si Caiaphas, sa panahon ito, sa verse 62, inakusahan po siya ng mga maling paratang. Yan. Pero ang Panginoong Yesus, wala po siyang sinasabi. Sabi po sa verse 62,
tumindig ang pinakapunong pari sa kanya, wala ka bang isasagot? Ito ano itong ibinibintang ng mga ito laban sa iyo? Conspiracy po 'yon. Ibig sabihin ay para akusahan nila, may makita silang mali ng Panginoong Jesus at maakusahan nila ng kamatayan. Kaya lang, wala pong ebidensyang matibay. Kaya hindi po nila mapaamin si Jesus na, o tama yung ginawa ko ngayon, dahil mali naman po ang kanilang paratang. Kaya sabi sa verse 63, ngunit hindi umimik si Jesus. Nang hindi po umiimik si Jesus, quiet lang po siya. Di ba? Sabi ng batas, anything you say will be used against you in the court of law. At sabi ng pinakapunong pari sa kanya, verse 63, pinanunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay. Ginamit na ng high priest, ng pinakapunong pari. Ang pinakapunong pari, kinikilalang authority po yan ng reliyon ng Israel. At kahit na ganito po siya, kinikilala rin po ni Jesus ang leader, ang authority ng high priest. Kasi ang Diyos po naglagay dyan eh. Kaya nung kinamit na ng high priest yung kanyang ultimatum na authority bilang high priest, pinanunumpa kita sa harapan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin, ito, diretsuhan na to, ikaw nga ba ang Kristo, ang anak ng Diyos? Tandaan nyo, pag sinabing Kristo, God the Savior. Diyos na tagapagligtas. Yan. Na nagkatawang tao. Ikaw nga ba ang anak ng Diyos, ang Kristo? Sumagot na si Jesus kasi ginamit niya na yung kanyang authority bilang high priest. Kailangan sagutin na ito ni Jesus, ng ating Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanya, ikaw ang nagsabi. Ngunit, ito na, sinasabi ko sa iyo, mula ngayon, ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan. Yung nakita pala ni Daniel, di ba dinala siya sa harapan niya? Yung pala kasunod doon ay yung sa harapan niya, nung dineclare, ay pinaupo sa kanan sa tabi ng Diyos Ama. Kaya sabi niya, mula ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao nakaupo sa kanan ng kapangyarihan. At dumarating na nasa mga, ano yan? Ulap ng langit. Sino ba yung darating sa ulap ng langit? Eh yun po yung anak ng tao na nakita ni Daniel na siyang anak ng Diyos, na siyang Kristo, na nakaupo sa kanan ng Ama, na Diyos na buhay. Ayan. Naintindihan po agad ito ng high priest. At dahil dito, sabi niya 65, na magkadoy pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang mga damit na sinasabi. Nagsalita siya ng kalapastanganan. Bakit kailangan pa natin ng mga saksi? Hindi na kailangan niya, inamin na niya na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang anak ng tao na nakita ni Daniel na umupo sa kanan ng Ama. Sinasabi ni Jesus, ako yan. Ako yung nakita ni Daniel. Kaya sabi nung high priest, narito narinig ninyo ngayon ang kanyang kalapas tanganan. Yan. Alam niyo po, pag sinabi niyo, kayo ang anak ng, ako ang anak ng tao, na naluklok sa kanan ng Ama, na siyang Kristo, anak ng Diyos, dalawa lang ang pwede mangyari. Paniwalaan ka o hindi ka paniwalaan. At pinaniwalaan nila na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos, na Son of Man. Bilang Son of Man, ano ang sabi ng Ama? Lahat tayo ay maglilingkod sa Kanya. Yung paglilingkod, kasama na po yung pagsamba, pagpupuri, pagluluwalhati sa Kanya, paglilingkod. Kung aaminin at papayag sila na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang Son of Man, na tinutukoy ni Daniel, dapat, anong gagawin ng high priest? Luluhod silang lahat at sasamba sa Panginoon. Kung nananampalataya sila, naniniwala. Kaso alam naman po natin nangyari, hindi po sila nananampalataya, baliktad. Anong ginawa nila?
pinunit ng high priest yung kanyang damit, ay, at pag pinunit po, ano pong ano nun, ibig sabihin nun, ito po ay pagpuprotesta na hindi totoo yung sinasabi mo, nagsisinungaling ka, kalapastanganan sa Diyos yan. Kaya sabi niya sa verse 66, ano sa palagay ninyo? Sabi niya sa kanyang mga kasamaan. Sumagot sila at sinabi, karapat-dapat siya sa kamatayan. Yun na po yung kinonspiracy siya ng conspiracy ng Israel at ng gobyerno, si Poncio Pilato, na para parusahan siya ng kamatayan. At ano pong ginawa nila sa Panginoong Yesus? Imbis na yumuko sila, sambahin at paglingkuran ng Panginoong Yesus, baliktad po ang ginawa nila. Ano pong ginawa nila? Pagkatapos ay kanilang niluruan siya sa kanyang mukha. Imagine Son of Man, kapantay ng Diyos, anak ng Diyos, nagkatawang tao, dinuraan mo sa mukha. Hindi lang po yun, niluraan siya sa kanyang mukha. Lahat sila pinagduraan. At siya'y kanilang pinagsusuntok. Hindi pa lang yan, sinuntok. Sabi sa mukha yan, sinuntok nila. Hindi lang po yan, kaya sa katawan, sinuntok. Lahat sila nakisuntok at sinampal siya ng iba. Parang napanood ko na to sa mga nobela ng mga Korean tsaka Chinese. Di ba? Yung bida, pinagbubugbog na namatay. Tapos gumante, pinanganak ulit, bumalik sa panahon, di ba? Nakakapanood kayo ng gano'n. Totoo nangyari sa ating Panginoon. At yung iba, nang asar pa, sabi sa verse 68, na nagsasabi, ipayag mo sa amin, ikaw na Kristo. Sino ang sumuntok sa iyo? Kasi di na alam yun, napikit na siya, pinubugbog siya, dami sumusuntok sa kanya. So, dalawa lang ang pwede natin gawin. Yurakan natin ang Panginoon, di tayo manampalataya sa Kanya, na siya ang anak ng tao. Ang Kristo, ang anak ng Diyos na tagapagligtas, na dapat sambahin at paglingkuran, o yurakan natin siya. Dalawa lang po ang pwede nating gawin. Manampalataya kay Jesus o hindi natin siya paniwalaan. Kaya naintindihan niyo na po kung bakit ko sinasabi, yung reliyon na kapitbahay natin, bagamat napakalaking reliyon yan sa Pilipinas, ay hanggang level 2 lang po sila. Hindi na po sila umabot sa level 3. Sayang, kung umabot sila sa level 3, ligtas sila. Hindi na po sila umabot sa level 3. Ano pong ginagawa nila? Niyuyurakan nila ang Panginoon. Sinasabi ng tao lamang, hindi siya Diyos, hindi siya anak ng Diyos. Kasi sa kanila, ang Diyos lang Ama. Wala nang iba. So sa ating pong pagbubulay, na tanong, ano ang sinasabi lamang ni Kristo na ikinagalit ng mga pinuno ng Israel at hinatulan ng kamatayan ng Panginoong Yesus? Nakinangkin niya po na siya ang anak ng tao na tinutukoy ni Daniel na nakaupo sa kanan ng Ama bilang Kristo, bilang anak ng Diyos. Sa pangwakas na pagbubulay, ang katawagang anak ng tao ay nagpapakilala na ang Panginoong Yeshua o Panginoong Jesus ay tunay na tao, tunay na propeta ng Diyos, at tunay na Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At bilang anak ng Diyos na buhay, bilang Son of Man, ay karapat-dapat po siyang paglingkuran at sambahin magpakailanman. Amen po ba? So alam niyo na po ang ibig sabihin ng Son of Man, purihin ng Panginoon. Sa susunod po, kung may pagkakataon, ay ano po ang purpose bakit dumating sa atin ang Son of Man, ang anak ng tao sa libutan. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po at nakilala ka namin ng lubusan. Bilang anak ng tao, ikaw ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Bilang aming Kristo na tagapagligtas. At dahil ikaw ang anak ng tao, Son of Man, na Diyos na nagkatawang tao, ay narito po kami. Maglilingkod sa iyo, sasamba po sa iyo,
magpakailanman, sapagkat ikaw po ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw po ang lahat sa aming Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain mo ang iglesia na ito na tunay na nanampalataya sa iyo bilang aming Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos, na aming tagapagligtas. Ano man po ang aming mga dalahin, dinaramdam, mga sakit, karamdaman, ay binibigay po namin sa iyo sa magitan ng iyong anak na kami po ay tatanggap ng kagalingan sa aming pangatawan at kalakasan sa aming pagpapatuloy na maglingkod sa iyo, Ama, sa magitan po ng iyong bugtong na anak. Sa anumang kaparaanan na binibigay mo sa amin, sa anumang kakayahan na binibigay mo sa amin, ay maglilingkod po kami sa iyo. Sasamba kami sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, na aming Kristo, na aming Diyos na tagapagligtas. Marami pong salamat. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless you po. Sakto, brother. Natunaw na yung candy. Ayan, bago po tayo matapos, muli po natin awitin ng Ikaw ang tunay na Diyos. Magsitayo po tayo. Sabay-sabay po tayong umawit sa ating Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yes, Lord, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw
Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Maraming salamat po ulit sa ating Panginoon. Yes, Lord, praise you, Lord. Ayan, sa next Sunday po, magsiselebrate po tayo ng may birthday ng September. Ayan, sino po ba yung may birthday dito ng September? Si Jam. Sino pa? Si Iser. Si Jom. Si Ate Crisel. Si Teacher Edith. Tsaka si Manang. Ayan. Sino? Ayun pala, si Sister Kim pala. Nakalimutan ko yung best friend ko. Ayan, sa Sunday po, magsiselebrate po tayo na may birthday ng September. Kaya sana po sa Sunday ay nandito po ulit kayo. Ayan, para magsumamba sa ating Panginoon at mag-celebrate ng birthday ng kapatid. Ayan, pwede na po tayo maupo and meron po tayong merienda. And thank you po sa lahat. God bless po. See you on next Sunday. Ingat kayo ah. Bye.